Good morning guys. Akala namin kasama kami sa long weekend. So hindi pala. Pang government lang pala siya. Yun. So nung Friday, nung nagtanong ako sa kasama ko, ay pasok pala. Yun. Akala din ni Emma wala rin siyang pasok. Pero nung nung Friday, sinabi rin sa kanila na may pasok sila. Oh no! Ay, sarap sana ng nang walang pasok pag Monday. Nakakatamad. Pero marami tayong gagawin. Yeah. Binigyan ako ng markups nung Friday so marami akong gagawin ngayon. Okay lang at least, 'di ba? Mas maraming gagawin kasi mahirap yung wala kang gagawin, yung magpapanggap ka na busy ka. So at least yun, may gagawin tayo. Yan, dito kami sa daycare. Kakatid lang kay Zion. At yun, sobrang okay na si Zion, guys. Talagang happy na siya. Tulad ngayon, hindi na naman siya ulit umiyak. So 1 week na siyang okay. Kaya natutuwa kami ni Emma na nasasanay din siya sa ganyan. Sa una talaga guys, mahirap lang kasi yung syempre hindi pa siya sanay, iiyak siya ganyan. Tapos ikaw naman maaawa ka din kasi nga parang iiwan mo yung anak mo, tapos yung sasabihin niya sa'yo na daddy, parang wag mo ako iwan, parang ganun, nakakaawa. Yan. So kamusta si Zion? Okay naman. Hindi umiyak? Hindi umiyak. Oo, di ba? Yun nga sabi ko sa inyo guys na itong last week medyo okay siya. Good mood talaga yung baby namin. Nung sinabi ko na bye Zion, bye din siya. Diba? So, Hi guys! Ayan, good morning. Ayan, malalim pa ang boses natin. So, umpisa na naman ang linggo. And alam nyo ba, September 30 ngayon na, umpisa yan ng pag-o-open ng workers expression of interest. Yan, meron na dito kasing panibagong i-implement or ipapatupad para ito sa provincial nomination dito sa Alberta. Ayan, sino ba yung mga excited dyan na taga-Alberta? Alam ko ang dami nag-aantay dito. So, hindi ko pa nga na-vlog yun kasi gusto ko rin talaga ma-research and ano ba yung mga kasama or factors na makaka-affect dito sa expression of interest. Kasi, di ba, lately, ilang weeks din na na-post yung Alberta Opportunity Stream, Tech Pathway, basta yung more on the provincial nomination side ng Alberta. Pero ngayon, yan, inayos nila kasi sobrang dami talaga ng nag-a-apply. And yung sistema nila before ay, alam nyo yun, pabilisan ng click. So, kahit super qualified ka na, kung nahuli kang mag-click or kahit feel mo ang bilis-bilis mo na nag-click, ang dami mo pa rin kalaban na nauuna sa'yo. Like, for example, last time, nag-assist kami ng client. Ayan, pang 2,000, 3,000 na yata yung pila namin. Tapos yung isang kasamaan ko nasa 6,000. Hanggang umabot na ng 19,000 yung pila. Walang chance yon na makakuha talaga ng slots sa AOS dahil 450 lang yung slots na ibinibigay nun buwan-buwan. So inayos nila yung sistema dito sa Alberta para hindi naman syempre na tatabunan yung ibang qualified. Ang sistema na ngayon ay katulad na sa CRS or Comprehensive Ranking System ng federal government. So kung na-try nyo na yung CRS, yan, ay kapareho na rin yan ngayon somehow dito sa Alberta. Kasi nag-release na rin sila ng points grid system. Ayan, irarank na rin yung mga tao na nag-apply for PNP based sa points. Pero guys, take note, kahit mataas pa yung points mo, kasi feel ko ang daming magiging tie dito, magmamatter pa rin dito kung ano yung jobs na in demand. For example, pareho kayong 90 points. Kasi out of 100 yun. Pareho kayong 90 points ng isang kasamahan or isang nag-apply. Ang iwi-weigh dyan, ano ba yung job mo compared sa job nung isa? So, ano ba yung mas in demand? So, kung sino yung mas nakita nilang mas nag-fit sa labor demands ng Alberta, yun yung
bibigyan nila ng invitation to apply. Ayan, notice to apply. So, yan, i-check natin kung ano ba yung bumubuo sa expression of interest na grid. So, itong points grid naman, makikita nyo yan sa website ng Alberta. Ayan, ito i-show ko na lang din sa inyo. So, sabi ko nga, about 100 points yung pwede nyong ma-meet. Okay? So, umpisahan muna natin dito sa human capital factor. So, up to 69 yung pwede nyong makuha dito. So, 22 points yung based sa inyong education. For example, graduate kayo ng doctorate degree, yun yung highest education achieved nyo, 12 points yung makukuha nyo. And then, kung master's, it's 10. And then, ito, super dami, alam ko, magka-qualify dito. Bachelor's degree, ang makukuha nyong points ay 7. And then, trade certificate or diploma, 7. And finally, ay, ito, diploma or certificate, 4. Pero kapag secondary school and lower, 0. Kapag naman, na-complete nyo yung highest level of education sa Canada, so if it's completed in Alberta, so that's 10 points. Yan, mas binibigyan nila ng points, syempre, yung mga nakapag-aral dito sa Alberta. Pero kapag graduate ka ng ibang province, may points ka rin naman, pero 6 points na lang. So, dako naman tayo sa language. So, up to 13 points yung pwede nyo makuha. Kapag naman, yan, CLB 6 or higher, you can get 10 points. Kapag 5 CLB nyo, 8 points yung makukuha nyo. And then 4 CLB, 5 points. So, kapag 3 or lower, 0 na. So, meaning you have to improve yung sa language test nyo para mas makakuha ng higher points. And then, kung kaya nyo mag-French, aside sa pag-i-English, plus 3 points yan. Kaya, up to 13 points yung pwede nyo makuha. And then, how about work experience? Ito, ang taas na agad dito ha. Basta meron kang 12 months or more na experience, whether in Canada and abroad, meron ka na agad yung max points na 11 points. Kapag 6 to 11 months lang naman, 7 points. And kapag less than 6 months yung experience mo, 3 points. And then, meron ding points kung meron kang experience dito sa Alberta or outside the province. Kapag 6 months or more yung work experience mo dito sa Alberta, you'll get 10 points. And then 6 months or more work experience in another province or territory which is not Alberta, so you'll get 6 points. So, obviously, nakikita nyo naman na mas mataas talaga yung points na ibibigay kung taga Alberta ka. So, dako naman tayo sa age. Ayan, age naman. Kamusta, Alwin? Yan na po. So, kapag... Oo, tingnan nyo naman. Pero, guys, ang usually nakikita ko sa CRS, kapag mas bata ka, mas mataas yung points. Pero ang ganda dito kasi 18 to 20 years old, 3 points ang binigay ni Alberta. Pero kapag nandito ka sa bracket ng 21 to 34, mas mataas. So that's 5 points. Pero after that, bababa na ulit. Kapag 35 to 49 years old, 4 points. And then 50 years or older, so wag malungkot dahil meron pa ring points, 3 points yun. So yun yung mga pwede nyong mag-gain, yan, based sa age bracket na pinapakita natin. Ito maganda, family connection. Alam niyo naman kapag meron kayong mga relatives dito, syempre immediate family dapat. Dagdag points din yun, guys. So swerte dito yung may mga kamag-anak na. So 8 points agad ang pwedeng madagdag kung meron kang family member living in Alberta who is a Canadian citizen or permanent resident over 18 years of age. So sino ba yung tinatawag nating family member dito? So it must be your parent, grandparent, child, grandchild, sibling, aunt, uncle, niece, or nephew. So guys, kahit tito, tita, pamangkin, pwede maghanap ka na
Dapat nasa Pero kasi bloodline ako, mo, no? nasa Winnipeg. Nasa Winnipeg, nasa ibang province. So, Saka Toronto. oo, hindi counted yun kasi dapat must be in Alberta. Yan, kahit nandun pa yan kunwari sa British Columbia, Ontario. So, hindi counted yun kasi gusto nila yung family connection dito sa Alberta. Kasi bakit ba gusto nila bigyan ng points? Kasi feel namin yun yung criteria nila para makita na mas magiging established kayo, mas may support kasi kayo dito. Paano kung pinsan lang ng pinsan ng nanay mo? Mali, hindi pwede kasi dapat nga yung na-mention dito. Tapos sabi pa nila, points are not awarded for family connections for your in-law. So dapat nasa linya mo talaga. Hindi ako pwedeng mag-claim ng points, for example, kung kay Alwin yung kamag-anak. So dapat siya yung mag-create ng profile. So hindi pwedeng in-laws. And then yan, finally, nasa last part na tayo ng grid. So up to 31 points ang pwede mag-gain kapag may Alberta job offer ka. Ayan, kapag may job offer ka for permanent full-time. So guys, yung criteria must be permanent full-time, hindi pwedeng part-time. Kasi nga clear naman sa kanilang grid na full-time and it must be permanent para makakuha ka ng 10 points. So kapag naman job offer naman to work in Alberta rural communities or sector. So guys, aside sa may job offer ka, 10 points yun. Pero kunwari, yung job offer mo sa rural community yan dito ng Alberta, plus 6 points ka pa. Pero kunwari kung sa mga sentro-sentro ka, like Calgary Census Metropolitan Area or other CMEs na sa Edmonton, 0 yun. Walang additional point. Kasi syempre gusto nila mag-work ka kung saan mas less yung tao. So, kung nandun ka na sa mataas ang unemployment rate, so hindi ka nabibigyan ng additional points. Ayan. So, kapag sa rural designated community ka, plus 5 points, and other Alberta community. So, check nyo na lang din yun, guys. Asan ba yung mga rural stream designated communities? Ito, banggitin ko na rin sa City of Brooks, Grand Prairie, Town of Whitecourt, Taber, Cardston, Innisfail, Smoky River, County of Grand Prairie. So, ito pala guys finally, so last 10 points. Kung gusto nyo dagdagan ng points yung inyong score, kapag nag-work kayo sa mga professional occupations and designated occupations that are regulated occupations in Alberta, ayan, meron kayong plus 10. So, ano ba yung mga regulated occupations? Mostly dito, ayan, doctors, engineers, lawyers, yan. Kapag dyan kayo nagtatrabaho, yan yung field of work nyo, and nakakuha na kayo for sure ng license, yan, to practice that occupation. So, that's additional 10 points. So, yan, nabilang nyo na ba guys kung ilan yung points nyo? So, pataasan din to guys, pero take note sabi ko rin, hindi lang ito pataasan dahil para itong umbrella. So parang babato ka pa rin sa stream kung saan ka qualified, and then kung maganda ang stream mo, for example, kahit mababa yung score mo, wala kang kakompetensya and napunta ka dyan sa rural stream, walang masyadong mga nag-a-apply, okay lang kahit hindi ganun kataas ang score mo. So, maganda pa rin na yung field of work mo ay nasa in-demand job. Yan, 'di ba? So, i-check nyo na lang din sa ang pathway. Kasi ito, pinaka-umbrella lang to. Parang magiging salaan, score point system. Pero, at the end of the day, pwede ka pa rin mapunta sa mga designated streams. And check nyo pa rin, magmamatter pa rin talaga yung kind of job na meron ka. So yun, abang-abang tayo. First day ngayon September 30. Pero take note, kahit naman makapag-create na kayo ng account, yung points ay lumabas na sa parang template na yan, kung ano man yung fill upan yung form, hindi pa magkakaroon ng draw until mid or late October daw. So wag madali guys, alam nyo naman kapag nagmamadali, may traffic, nagka-crash yung website or system. Yan kasi nag-uunahan Dati yun yung sistema unahan. Pero ngayon, hindi na nila nagustuhan talaga yon kasi syempre na-overshadow na yung ibang deserving din na ma-nominate under provincial nomination program. So kahit na
fill up kayo ng form ngayon or tomorrow or next week. Yan, sa October, mid pa naman or last week ng October, magkakaroon ng draw. Or, yan, sisendan kayo ng expression of interest based sa points na nilagay nyo and sa trabaho na nilagay nyo. Yan, as long as in demand, mas malaki yung chance mo. And yan, rural community. Lipat na? So, sa mga rural community. So, whether Calgary or Edmonton, no, basta nasa census ka, metropolitan area, 0 yun. Pero pag rural, yan, may additional 5 points. Alright, so bilang-bilang na muna ng mga scores. Yan, at least, di ba, merong reorganization or restructuring na nangyayari dito sa Alberta kasi dati talaga parang sabi ng mga ka-work ko din na sa immigration law firm before, ayan, ridiculous daw yung system nga ng Alberta. Sino ba yung nagpakulo ng paunahan ng click? Kaya nga, ang hirap naman. So ngayon, i-assess na lang talaga kung ano yung capabilities mo, ano yung profession mo, ano yung work mo, in demand ba yan? So 'di ba, para walang tapon sa mga karapat-dapat niya na ma-invite dito sa Alberta. Sila din naman yung sasala nun February. Kahit Kasi- sabihin mo yung paunahan, aanohin pa rin naman nila, sasalahin pa rin naman nila yun. Oo. Ang hirap kaya nung ganun na parang magmamadali ka, paunahan sa click. Yan, pero ang na-feel namin noon na kung ganun yung sistema, tatagal. For Ang hirap. example, 1 year. Ano ba, pabilisan ba ng internet? Kasi kailangan ba mabilis yung internet mo? Saan ka ba magla-login para nakapila ka kaagad? Kasi 450 lang ang slots noon. Tapos, Tapos yung tech pang pathway, iOS yun na, tech pathway 50 lang. Isipin Ubus. yun, guys. Oo, ubos agad yun. So, dapat tingnan din nila yung experience, ano ba yung background, saan ba magtatrabaho, hindi lang basta tech pathway. Yung mga ganun. So, at least ngayon, feel ko nagkaroon na ng somehow fairness. Pero tingnan pa natin kasi nga, first day pa lang ngayon and hindi pa natin alam yung mabibigyan ng mga expression of interest. Alright. So, Pero magandang balita yan. Kahit Maganda. paano, di ba? At least, yun nga, hindi na kayo mag-uunahan sa pagpindot. Yeah. Paswertihan na lang din. Pero guys, take note since grid or point system, nabanggit ko na may points 'di ba kapag sa language. So ibig sabihin, meron na dapat kayong language exam. So whether self-pip, IELTS, or kung ano yung nire-recognize ng Alberta, check nyo na lang din kung gusto nyo mag-Pearson. Hindi ko sure kung allowed yung Pearson under this category. So yun, kasi hindi nyo malalagay yung points nyo or entitled na points kayo kung wala kayong language exam ngayon. Madali lang naman makuha, 3 days lang pagka-exam nyo. Yan usually. Alright. Saka ang kagandahan lang din dito, guys, no? Kahit saan province ka, pwede ka mag-apply. Yes. Oo. Yun nga lang, yung points mo syempre. Oo, Gaya na mababa. sinabi ni Emma, pagka hindi ka taga rito sa Alberta, Mababa. mababa syempre. Mm-mm. Ang gusto lang na syempre parang pumunta ka rito sa amin, di ba? Oo. Ganyan ang gusto nila mangyari. Pumunta ka dito sa amin. Pumunta Pero ka dito sa uunahin amin. pa rin namin yun nandito Oo. kasi higher points sila. Parang ganun. So, ayun lang muna guys. No? Andito na naman tayo sa ating work. Ano lang muna tayo, pahinga. Maaga pa naman Oo, eh. maaga lang. Minsan nagkukwentuhan pa kami dito. Mm. Ayan, para hindi naman tayo drained. Ako mag-OT na naman. Pero, Sunduin ko siya mamaya. Susunduin niya ako kasi mamaya. ano lang guys, may kukunin lang akong table. oo. And, yan, punta tayo ng cross iron. And gusto ko kasi bumili ng shoes. Oo. Alam niyo yun, siguro part of aging. Sabi ko nga, di ba, gusto ko sa mami ko bilhin yung shoes na wala nang sintas. Isang step on mo na lang, pasok na. Parang sabi ko, parang nandun na rin ako sa edad na yon. Ayoko na ng hassle-hassle na magtatali pa ng sintas. Pero, baby, yung feature nung sa Skechers, hindi mo na kailangan yung muko. Papasok mo na lang yung paa mo. Yan na. Oo. Kasi may parang matigas na yung likod niya, assisted na talaga yung paa mo na pumasok. So, nandun na tayo sa phase na pabilisan na ng galaw ng buhay. Etong Yan. weekend kasi guys, wala kaming time para pumunta ng Cross Iron kasi nga Yes. syempre namasyal tayo, Oo, tapos sa birthday ni Sam. Drumheller. Kaya sabi ko sa kanya, sige, Monday, puntahan natin bago. Sakto kasi guys, doon din yung pagkukunan ko ng Oo, tsaka gabi. So, Pinagkunan sakto. ko rin ng TV. Oo. Para 7 p.m. ako mag-out. Yan. Ayan. Yan, OT na rin ng 2 hours. Mm. Alright. So, bago pala namin i-ento palapit na yeah. ng palapit ang ating event na gaganapin ngayong Friday and Saturday. Friday 2 p.m. to
8 p.m. and then 11 a.m. sa Sabado. And dyan sa Pacific Hut. And yan, excited na ako ma-meet sila. Sis Ina Rice Velasquez, Mark Carino, and Inags. si Inags from Edmonton. Pero syempre, marami pang Marami pang vloggers vlogger dyan, guys. na a-attend sa ating event. So, see you guys. Very excited na kami. Oo. And kung gusto nyo mag-inquire sa mga pwedeng i-invest sa Yeah, Philippines pwede na kayo mag-invest, condo. guys, yeah. So, as this is sponsored by Elements Residence, click nyo lang yung Yung barcode dyan guys, no? QR Papakita code. namin dito yung pinaka QR code kung saan pwede kayo magtanong. mag-register. Libre yan ka. guys, libre yung tanong. Oo. Register lang kayo dyan. Yes. May mga And, question kayo about yeah. sa pag-invest sa bahay. So, yeah, we'll see you sa Friday. Kita-kits lapit na tayo yan. dahil tayo ay nakapag-live na on that day. Yeah, kaya magiging busy na naman tayo ngayon itong weekend, no? Kasi nga Friday, Saturday, then Sunday balak nila rin pumunta ng Banff. So kasama rin kami doon. So guys, pala dapat holiday ngayon. Nalungkot O, yun kami nga, sabi ko nga May pasok kanina. kami no? Kita nyo naman Monday na Monday, Oo. September 30. Holiday to ng federal government pero kapag hindi ka nag-work kasi sa government, discretion ng employer Yeah. na sabi na okay, holiday din tayo. Pero yung kasi iba, sa amin, diba, si Sam. Si Sam. So discretion nga. So discretion ng employer namin, tuloy ang buhay. So antayin na lang namin ang next holiday which is Thanksgiving Yeah. sa second week ng October. Alright. So I think hanggang dito na lang muna guys. We'll see you again on the next one. Peace.